Good morning mga kapirata. Ngayon papasok na tayo. ah, Medyo malungkot tayo ngayon kasi yung mga inipon nating video, yung dapat i-edit natin, lahat nakorap. Naglipat kasi ako ng ng mga video dun sa isang memory card kasi mas mataas yung nun, yung storage ay yung capacity pala. Kaso nung nilipat ko, yun nga na-corrupt. Yun sana yung gagamitin kong memory card para doon sa sa tablet na pang-edit ko. So minalas tayo. Ano naman yun, bago ako naglipat ng files ko, trinay ko munang mag-move ng ng luma kong inedit. Nag-okay naman siya, hindi na-corrupt. Kaya akala ko magiging okay din yung yung mga next kong ipapasa. Kaso nung pinasa ko na yung iba, ayun, nagka-problema na. Hindi ko na ma-open nung nilipat ko. Parang unsupported files na siya. Talagang corrupted na. Tapos trinay ko rin kasi una, i-copy lang, hindi mo na talaga i-move. Ayun nga, hindi siya matuloy-tuloy, tapos nag-error. Parang siya, may error message siya na hindi makompleto yung pagpasa. So trinay kong i-move dun sa isa kong file na na trinay. Tapos yun, nag-okay. Tapos trinay ko, ayun, nung yung mga pinaka-file na na-edit ko, nagka-problema na. So hindi ko alam kung bakit ganun. Pero matagal ko ng problema yun sa mga memory card Siguro dahil yung memory card na gamit ko is hindi na tawag dito, hindi na siya supported. Yung capacity niya hindi na supported ng tablet. Kasi yung gamit ko talaga is 128. Pero meron kasi akong 256 na memory card dun sa dun sa iba kong gadgets, dun sa cellphone ko. Tapos yun, trinay ko siyang gamitin para doon sa tablet kasi nga mas malaki yung capacity niya, and yung cellphone ko naman hindi naman masyadong kailangan ng storage kasi pang picture ko lang talaga yung phone Tapos ayun, hindi na gumana kahit nababasa naman yung memory card. Yun nga lang, pag pinapasahan mo ng files or doon mo nilalagay yung files na malalaki like yung mga video, nakokorrupt talaga siya. Ganun din yung nangyari, ganun din yung problema ko doon sa malaking tablet. Parang nilagyan ko kasi ng 512 na memory card, 512 GB. So every time na maglalagay ako ng ng movie, nakokorrupt din yung files. Parang swerte yan kung makapagpasa ako ng files ng video doon na hindi na-corrupt. Pero most of the time corrupt din. So hindi ko ginagamit din yung memory card na. Pero yung ginawa ko, yung 512, trinay ko ilipat doon sa malaking tablet. Tapos binalik ko na lang yung 128 doon sa sa maliit na tablet doon sa pang-edit ko. So
yun na nga, yung mga nawalang files doon is yung mga ano, yung katulad nung dapat i-upload ko after nung mga work experience ko. Bali yung ano, yung files na yun, ay yung video na yun is about dun nga sa first experience ko dun sa first work ko. So mangyayari, ulitin ko na lang. So yun nga, bali yung first experience ko is ano, remote desktop. Yung mga first month ko doon, talagang wala ako naging problema. Kasi ano, medyo gamay ko naman yung pagta-troubleshoot. Tapos yung tools kasi nila is talagang ano lang, isa lang yung tools. Yung mga time namin talagang hindi pa ganun karaming tools. Hindi katulad nung ano ngayon, nung mga tools na ginagamit ngayon sa BPO. Putik yung ano, parang 12 tools, isang problem. Dati talagang ano lang kami, isa lang yung tools na ginagamit namin, nandun na lahat, parang iraran mo na lang. Tapos ano ba yun, yung ano namin, yung training namin 1 week lang, kasi talagang madali siyang magamay. Tapos may alam ka pa sa software, so kaya mo talaga i-troubleshoot. Bali nag-adjust lang kami doon sa ano, parang ano niya, yung type ng work na bultuhan. Kasi doon sa work ko na yon, since ano nga kami, chat support nga kami, ina-expect kami na mag-handle ng multiple clients. Like katulad ko, pag in ko sa umaga, handle ko talaga nun ano, 6 clients, sabay-sabay yun. Tapos sabay-sabay ko pa i-chat. Ang mahirap doon kasi ano yun, troubleshooting nga. So pag nag-reply lahat yun, tapos nag-reply, tapos yun nga, nag-expect sila, kailangan sila yung ginagalaw mo lang computer. Yari ka, kuwari 5 seconds di mo ginagalaw ang computer, nagtatanong na kagad yun, ano, tatanungin ka kung nandiyan ka pa ba, tapos may ginagawa ka na ba sa computer. Ayun yung mga ano yun, problema. Pero may mga scripts na mga na ginagamit. So pag nagamay mo na yun, hindi ka na mahihirapan, kasi ang technique namin doon, kinukuha talaga namin virus removal lang talaga, saka ano, maintenance, tapos ilang software. So balang una nun, 6, di ba nag-duty ako ng ano, nag-in ako. Ang unang kong 6 na machine ay na client na kukunin is ano, puro troubleshooting yun, ay puro ano, maintenance. Tapos after nung ano na yun, nung 6 na maintenance na yun, i-check mo yun sabay-sabay. So mag-greetings ka ng ano, good day. Tapos after 2 minutes, pag di nag-reply, ibabato mo yung ano, yung spill na nabasa mo nga yung ano sa dispatch note. Tapos ganun yung gagawin mo. Parang yun yung ano, yung main idea. Tapos pag hindi ulit nag-reply after 2 minutes, itutuloy mo na yung work. So syempre pag nagme-maintenance ka, iraran mo yung tools. Parang ano lang naman yun, yung mga tools na yun, parang chine-check lang niya yung mga registry, yung mga virus, kung meron man, yung system kung okay. Ayun yung ano, yung tools. So iraran mo yun.
Tapos after mong i-run, mag-message ko ulit sa client na aabutin niya ng 30 minutes to 1 hour, depende kung matapos ka agad. Pero kung virus removal yun, automatic yun 1 hour, kasi may mga computer na pag in-scan mo, yung mga first 30 minutes, isa-isa lang yung lumalabas sa virus. Tapos pag tumagal, nagiging 30, ay nagiging 500 bigla, magulat ka na nga. So yun, pag virus removal, 1 hour talaga. Tapos after mong inaano yun, after mong gawin yung 6 clients na yun, ginagawa ko, kumukuha ko pa sa isang troubleshooting sa software para yun lang yung active na kausap ko. Tapos yun nga, ina-expect niyang gumagalaw, kasi pag pag mga virus removal sa maintenance, iniiwan lang talaga nila yung computer nila, tapos ina-expect nila pagbalik nila tapos na. So yun, ganun yung typically nangyari sa work. Pero one time may nangyari sa akin, yun lang talaga pinabad experience ko sa pag doon. Syempre baguhan pa kami nun eh. Tapos ang nangyayari, may customer akong, client ako na na talagang nagwala, na umabot pa sa napatawag yung supervisor pati manager. So yung problema niya, yung computer niya kasi is yung problema lang ng computer niya is namamatay kusa nagre-restart. Yun lang talaga. Ako naman, yun lang talaga yung parang sabi ko easy lang to, kasi parang virus lang to. May ginagawa pala, kaya wala traffic. Hindi nasiraan, tatanggaan siguro. Ayun, so mabalik tayo sa topic. So yun nga, syempre medyo nagmarunong ako doon, tapos hindi ko syadong nabasa yung dispatcher's note. Ginawa ko, maintenance ko agad, tapos ginawang ko pa ng nag-virus removal pa ako para sure. Ang naging mali ko doon, ni-restart ko yung computer. Tapos ang masama doon, bigla nag-active yung client, tapos nakita niya ni-restart ko. Pagkabalik ko, ang una niya minessage sa akin, binasa mo ba yung dispatcher's note? Sabi ko, yes, binasa ko. Ang sinabi daw kasi niya doon sa previous agent, wag i-restart yung computer hanggang wala siya. So yun na nga, na-restart ko kahit biniling niya doon sa previous agent na wag i-restart. Pero nung binasa ko yung dispatcher's note, ayun nga, meron niya nakalagay, don't restart the computer without client's approval. So doon ako nangyari. So nangyari habang pinapakalma ko siya na necessary talagang restart yung niya, yung computer para matapos yung fix. Parang medyo sumasagot siya. Sabi niya, oo nga, parang kailangan niya i-restart yung computer, pero dapat hinintay mo ko. Ayun yung yung sinabi niya. Kasi kailangan nga daw ng approval niya. Yun yung nakalagay sa note. Nung hindi ko talaga yung totally nabasa ng buo yung note. Hindi ko napansin yung part na kailangan mo kailangan mo ng client's approval bago may restart. Nalaman ko lang yun nun na ako na QA ako. Pero good job naman dun sa QA, kasi
Mabait yung QA nung ano na yun, nung time na yun, saka hindi talaga ako pinagalitan. Parang pinakita lang sa akin yung mga mali ko. So going back, ayun nga, medyo agitated na siya. Parang sinabi ko, ayun nga, nakita ko kahit hindi ko naman nabasa ng buo. Tapos yun, naghahanap siya ng manager. Tapos ang isa ko pang mali, minessage ko yung ano, yung parang medyo mas veterans na sa akin doon. Bakit mali? Kasi ang nangyari doon, parang ang nangyayari, yung lahat ng sinesend, di ba yung sinend ng client na ano, problema, sinesend ko sa kanya parang mga issue niya doon sa ginawang service, sinesend ko doon sa ano, veteran na ano, agent. Tapos yung veteran agent nagsisend siya sa akin ng ano, reply. Kung ano yung pinaka sinesend niya, yun talaga yung sinesend ko. Tapos yun, ang ano kasi, ang naging problema doon, ang dami niyang pasakalye nung ano na yun, nung veteranong agent na yun. Tapos di ba nag-ano na, medyo kumakalma, parang ano, nagiging roller coaster yung mood ng client kasi kakalma tapos sasama ulit yung mood kasi nga ano, ang daming pasakalye nung ano, nung veteranong agent na tumutulong sa akin ng time na yun. Pero dapat talaga hindi na ako lumapit dun eh. Dapat sa manager na ako lumapit kaagad. Kasi baguhan naman ako, maintindihan naman nila kung hindi ko kayang umandel lang ganong client. So yun na nga, so galit na yung ano, yung client ko. Naghahanap na siya ng ano, manager talaga. Talagang nagwawala na. Tapos ang nagipang muling problema noon, na nagwawala na siya, biglang na-disconnect yung ano, yung remote. Hindi ko alam kung bakit na-disconnect yung, pero ganun nga ay nangyari. So hindi ako nakapag-iwan ng ano, ng notes na ganun yung ginawa ko doon sa ano niya, sa ano niya, computer niya. Tapos nung tinatry ko mag-iwan ng notes, kasi may part doon na pwede ka mag-iwan ng notes doon sa yung mga service na ginawa mo, ang nangyari, naka-disable yung ano, parang send button, kasi magpapadala yun sa email eh. Every time na gagawa ka ng machine, tapos lalagyan mo nga ng ano, yung mga service na ginawa mo, automatic nagsisend yun sa email. Pero nung time na yun, yun sa kanya naka-disable. Tapos ayun nga, nung ano, nung medyo mabalik tayo, medyo ano to, bago pa yung nag-close yung machine, yung client ko talagang nagwawala na. Tapos may part na parang hindi na kaya sagutin nung ano yun eh, hindi na kaya sagutin ng agent. So ano, sabi niya, i-close mo na yan, i-close mo, tapos huwag may papabasa yung chat ko sa'yo. Yung parang ano, wag ko daw ipapabasa na tinulungan niya ako, yung mga siya yung nagre-reply na dun sa chat. Ayun, wag ko daw ano yun, ipapakita yun. Kasi yun nga, syempre baka siya rin nga magputukan. Pero ano talaga eh, yung part dun na parang iniwan ako sa ere, talagang medyo ano yun, na-bad trip ako sa kanya nun. Napasabi na lang ako talaga na ano, na kupal siya. Kupal talaga yung galawan niya. Hindi niya
Hindi ko naman siya ilalaglag, pero syempre sasabihin ko, hinelp nga niya ako na, pero hindi nga napakalma yung client kung nakita ng manager. Pero wala kupal talaga eh. Sabi ko lang sa'yo, tropa, kupal ka, o nasang naman niya yun. Tapos ayun, nung na-QA nga ako, doon nga nakita na puro daw pa sa kalye yung yung ginagawa ko sa chat. Parang wala akong direct na sagot, which is hindi naman ako sumagot yung yun, yung veterans agent. Dami daw pa sa kalye, kaya daw hindi ko malma yung client. Tapos ayun nga, na-QA ako. Hindi ko naman daw fault yun na ganun yan nangyari. Talagang lang, dapat lang daw talaga binabasa ko mabuti yung dispatcher's note. Tapos yun nga, iwasan ko daw yung mga pasakalye ko pag sumasagot. Yung kung kaya ko daw maging 100% honest, maging honest lang ako sa client na hindi ko nga nabasa. Tapos ayun nga, since naman talagang yun yung fix, dapat in-explain ko lang na kailangan talaga i-restart with or without her his permission. So yun yung na-miss out ko. Tapos yun last talagang sinabi, dapat daw kahit naman sinasabi ng madalas nila na pag may naghanap daw, sabihin nila namin sa client na sila, na wala sila or nasa meeting. Pero dapat daw lumapit kami sa kanila, sa mga manager. Parang inaano lang daw nila yung ganong rules na sabihin na wala sila for para minimal lang daw yung yung mga concern na lumalapit sa kanila. Parang yung mga concern na dumadating sa kanila is yung mga sobrang lala na talaga, yung kailangan na ng manager or supervisor interval. So yun, yun lang siguro yung yung masama akong experience doon. Yung other naman masaya naman kasi nagkatropa ako doon. Tapos yung isa kong tropa, taga Bulacan din, pero nung time na nakilala ko siya, hindi na siya doon nakatira. Tapos ba ayun nga, less than 6 months lang yata ako, almost 5 months lang yata ako doon sa company na yun. Kasi yun nga, na-dissolve yung account. Ang kwento ko naman yata yun, yung part din na hindi ko na tinanggap yung parang promotion, kasi gala ko madadama yun sa madidissolve, which is mali ko. Siguro kung tinanggap ko yun, mas maganda yung nakuha ko experience. Pero wala, ganun talaga. Syempre may mga tropa ka na, tapos di mo sila makikita, parang malulungkot ka rin. Kaya nag-decide ako, malis na lang rin ako doon sa company. Doon may mga natira, yung mga natira tumagal sila talagang more than 1 year. Yun, same account. Nung umalis kami, hindi naman pala talaga totally na dissolve, parang nagbawas lang sila. So kami yung parang binawas talaga, kasi nga kami yung pinakabago So ang mangyari, nag-retain sila ng old agents. Pero doon, masaya doon sa company na yun, kasi libre yung juice namin sa kape. Tapos doon ako unang na-addict sa sisig kasi may bilihan doon sa sa mall.
Kasi katabi siya ng mall, bumababa kami, tapos bumibili kami. Tapos yung ano, natatakasan namin yung work. Parang nagme-maintenance lang kami. Tapos after, parang after 5 minutes, alabas sa kami, 30 minutes na eh. Wala. So, dito ko na tapusin. Ayun, bye na guys.